Hallelujah, purihin ng ating Diyos na buhay. Sa gabing ito, no? Tayo nagpapasalamat mga kapatid, no? Tayo ay binigyan ng pagkakataon na makabahagi, no? Sa ganitong gawain. Kaya, ah, isang mapagpalang gabi ng Sabat sa bawat isa. At binabati ko po lahat ng ating mga kapatid, yung mga banal sa iba't ibang bahagi na basta kung saan kayo naaabot na to. Kapatid, isang mapagpalang Sabat sa iyo. At gayon na rin, hayaan natin ang kapayapaan ng Diyos ay sumating lahat. No? Pag-isangin tayo ng ating Diyos pamamagitan ng kanyang Espiritu. Tayo naman ay iisa, mga kapatid, no? Sa isang katawan. Kaya purihin ng Diyos. At iniisip-isip ko, no, mga kapatid, kung ano yung pwede natin mapag-usapan ngayon. And merong bagay na sa tingin ko ay dapat malinawan ng bawat isa sa atin, no? Patungkol sa templo ng Diyos. Kasi ako, mga kapatid, no, ah, marami akong ah, natatanggap, no, na mga ah, salita na bakit wala kayong church. Ayun sinasabi sa akin, sa amin, no, ba't wala kayong church? Saan kayo uma-attend? Saan kayo uma-attend na church? Anong, saan lugar, no? Pag wala kang church, may sabihin, ikaw, parang ang dating, ah, ikaw ay hindi naligtas. Kumbaga, ah, parang requirement, no, na makaanib ka sa isang church at makapunta ka doon every time, no, under schedule, no, which is Sunday, makapunta ka doon. At kung wala ka doon, ay hindi ka na Christian, no, pag wala kang church, mga kapatid, no. So, ngayon, gusto natin bigyan ng linaw yung mga bagay natin. Ako, mga kapatid, ah, habang ginagawa ko po ito, ah, hindi naman sa nais ko na ano yan, na i-judge yung sila, no, na gano'n, no. Pero hindi naman natin sila judge, no, sa mga gano'ng mga bagay. Tayo ay nagkakatipon naman sa pamamagitan ng Zoom. Sa kanila kasi hindi pa sapat yun, yung ganitong mga pag-uusap, no. At kailangan natin talagang ng face to face, no, which is I believe naman talaga mas mainam kung face to face. Mas mainam talaga yan, no. Pero ako hindi naman maaaring makapag face to face. Hindi naman ibig sabihin nun mo na hindi ka na nananampalataya, na hindi ka na bahagi sa katawan ni Kristo. Kaya yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Hallelujah. Before we start, no, meron akong ah nangusap sa akin ng Panginoon kanina, no, kaninang umaga. At habang nagpe-pray ako, no, ah, parang may pinaisip sa akin ng Panginoon na tanong, no, kailan ba ako, no, or kailan ba ako huling nanalangin, no, na lumuhod sa Kanya. Actually, 'pag nanalangin ako, no, na talagang kailangan talaga, I mean, meron ako talagang petition, dun ko lamang nagagawa yun. I honestly say that, no. Pero yung kanina nangusap sa akin ng Panginoon na sa ga kapag ba may kailangan lang, 'pag ba merong kailangan ka lang, saka ka luluhod sa Diyos. And, hindi naman siya requirement, no. I mean, it's part ng ano, ng leading ng Holy Spirit, no, kung gusto ka niyang, ah, mag-kneel, mag-kneel down, no, sa Panginoon habang nagpe-pray, no, or whatever, no. Hindi ko sinasabi na requirement, kailangan araw-araw maka-load ka. Kasi kapag di ka lumuhod, hindi dinggin ng Diyos yung panalangin mo. Walang gano'n, kapatid, no. Wala akong sinasabing gano'n, no. Pero,
ang ano ko, ang leading sa akin 'no, na maybe once in a while 'no, parang iniisip ko nga everyday, kada umaga, loloobin ng Diyos. Yung pinag-uusapan din namin ng asawa ko kanina 'no, yun. Pero hindi siya requirement 'no, kung ano lang i-lead ng Espiritu. Kasi may mga tao kasing 'di na nakakaluhod. Kunyari ano ka, matandang-matanda ka na, 'di ka na nakakaluhod 'no. Eh, sila exempted sila sa mga gano'n 'no, kasi nga kahit gustuhin na nila hindi na nila magagawa. So tayo, kaya naman natin 'no, ba't hindi natin ginagawa o hindi natin nagagawa, mga kapatid. Siguro sa susunod pag-usapan natin yung prayer, pag-usapan natin yung about sa prayer kung paano tayo mananalangin 'no, sa ating Panginoon at, yung, ah, yung prayer natin 'no, petition natin sa ating Diyos ay mahalaga na ano na kasi nakita niyo yung ano ko kanina, yung tawag dun, yung message na sinend ko po kanina dun sa group mo. Anong sabi niya? "I kneel down to the Father of our Messiah, Yahushua," 'no? Ibig sabihin, hindi siya symbolical na kneel, luluhod, hindi siya symbolical 'no, hindi siya figure of speech, literally 'no, literally talaga yun. So, maybe 'no, mamaya or bukas or susunod na araw 'no, kung i-lead kayo ng Panginoon, maranasan din natin 'no, lubos. Kasi alam niyo po ba yung ano, yung meaning kapagka lumuluhod ka? Kunyari usually kasi yung mga pagluhod na yan 'no, it's either you're begging for your life o ikaw ay sumusuko 'no, sumusuko ka na, wala ka ng magagawa. Yung naaalala kong lumuhod talaga ako ng halos ilang beses 'no, sa ilang araw, yung manganganak na si Robby. Manganganak kasi siya ay isang ano, eh, 'no, tawag dun, ah, high blood siya nung panahon na yun 'no. Hindi ko alam kung paano ko hindi ko parang wala ng pumapasok sa isip ko na yung pera kikitain yan, eh. I mean, kahit na magkano ilabas mo, mangutang man ako ng mangutang, which is nagkautang naman talaga ako 'no. Okey lang yun, 'di ba? Pero yung maging safe sila, yung maging okey yung lahat 'no, ayun ang hindi hindi hawak ng pera yun, eh, hawak yun ng Diyos. Kaya yun, sarap sa feeling 'no na, meron tayong privilege kasi hindi lahat nagagawa yun. Kaya purihin ang Diyos. Shinare ko lang yung ano ko, yung na-receive ko kaninang umaga. So ngayon balik tayo mga kapatid dito sa topic natin, yung about dito sa temple, alright 'no. Ayan, naka-share naman yung screen ko, ayan, ganda. 'Yan 'no. So first, let us define 'no, 'pag sinabing church, ano yung church para sa atin? Usually kasi kapag sinabing church, tumutukoy ito sa isang lugar o sa isang building 'no, o sa isang, bahay, sambahan 'no, tinutukoy ng nakarami na ang priority nila pagtipunin dun lahat 'no, ng mga mananampalataya para dun magsamba. Dahil yun yung pinili ng Diyos 'no, na maging lugar ng panambahan 'no. Actually 'no, nami-misinterpret yung church sa temple. Magkaiba ang templo sa church, mga kapatid 'no. By definition, yung iba lang kasi napag-aano, napag-iisa. Sa panahon natin ngayon, kunyari ano, sumakay ka ng jeep, pakibaba lang po ako diyan sa church ng Quiapo, 'no. So ibig sabihin lugar, tumutukoy sa isang building o isang lugar na
na religious na lugar, no? Templo nga. Yung iba kasi ayaw pang aminin, templo yun, mga kapatid, no? Temple. So ngayon, di-define natin, no? Quick definition lang, no? Ano ba ibig sabihin ng temple? Ipapakita ko po sa inyo, no? Makikita po yung screen ko. Yan, no? Sa Greek, ang temple ang ibig sabihin ay naos. Na ang ibig sabihin ng naos ay templo. Ito, temple, no? So ano ba yung temple na to, no? Use of a temple at Jerusalem, but only of the sacred edifice. Kung sabihin, ito yung pag sinabing templo sa Biblia, pag physical na templo ang tinutukoy doon, yung nasa Jerusalem na templo, physical. Kung sabihin ng templo, ah, doon pumupunta yung mga tao para sumamba, templo. Doon din pumapasok yung mga priest para maghandog, no? Doon din pumupunta yung punong pari para maghandog. Nandun yung Ark of Covenant sa templo. Yung templo na yun ay nakatayo sa Jerusalem. Sa Jerusalem po yun nakatayo, boy. Ang tawag doon ay Holy Place. Kabanal-banalan ang tawag doon, no, sa lugar. So dito, kapag sinabi nating physical temple, ito ay tumutukoy sa templo doon sa Jerusalem. Pag binasa natin yung scripture, no? Pag binasa natin yung scripture. So ibig sabihin, no, mga kapatid, no, sa Acts, no, sa saan man, mula Genesis hanggang Revelation, pag nakita mo templo, ibig sabihin nun, yung templong itinatag ng Diyos dun sa Jerusalem, o pwedeng yung templo na itinatag ng Diyos dun sa langit. Depende. Mamaya titingnan natin, no, yung pagkakaiba meron kasing physical na templo at meron din tinatawag na spiritual na templo, mga kapatid mo. So nakita natin yung definition, no? Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa place, lugar. Kung ang mga Gentile naman, may templo din sila. May mga templo din yung mga Gentile, no? Kaya nga mayroong temple of Buddha, di ba? Yung mga Muslim, may templo din sila. Temple ang tawag doon. Holy place yun na kung saan pumupunta yung mga mananampalataya, doon sila nagsasamba. Kung sino man Diyos nila, no? Kung sino man Diyos nila. Pero sa scripture, sa Biblia, yung templo, pag tinukoy na templo na physical, templo lang yun sa Jerusalem. Wala nang iba. Pag physical Jerusalem yun, wala nang iba. So ano naman yung church, mga kapatid, no? Yung church, sa Griego, ang tawag dyan ay ecclesia. Ecclesia. Yan, no? So ano meaning ng ecclesia? According dito, sabi dito, it is a gathering of citizens called out from their homes into some public place and assembly, no? Ibig sabihin, mga kapatid, no? Ito ay hindi tumutukoy sa lugar, hindi tumutukoy sa building. Ito ay tumutukoy sa mga nagkakatipon na tao. Sa mga nagkakatipon na tao, sa public place man, o sa bahay, no? O kung saan man. Pag sinabing eklesya is mga tao yun. Ibig sabihin, mga grupo ng tao na nagkakatipon. So pag sinabing church, no? Pag sinabi nating church, ito bang ginagawa natin to? Nagkakatipon tayo ngayon. Iglesia ba to, mga kapatid? Yes. Nagkakatipon tayo, hindi nga lang physical. Virtual nga lang, no? Pero pagkakatipon pa din to. So, iglesia pa din ang tawag sa atin, no? Or church. Alright? So, yung church, 115. Sabi dito, 115 times. Tapos yung assembly ay 3 times, no?
Ang difference kasi ng ano, ang pagkakapareho ng church at ng assembly, yung church kasi galing sa Latin, yung assembly kasi ano 'to, eh, ano ba etymology nito 'no, ah, galing sa tingnan natin assembly etymology, ayan, sa Old French 'no, assemble. Siyempre kapagka nag-a-assemble ka, binubuo-buo mo 'di ba? Magkakaibang pieces, magkakaibang, 'pag puzzle, magkakaibang pieces ina-assemble mo, pinag-iisa mo ngayon. Yun din yung tinatawag na assembly. So etong ginagawa natin 'to, assembly 'to. Magkakahiwalay tayo, magkakaiba tayo, pero tayo'y nagkakaisa, 'no? So bakit ko na na-brought up 'yan mga kapatid 'no, dahil, to give insight 'no, na kapagka sinabing church, hindi 'yan katulad ng tinutukoy ng mga religious people na lugar. Tumutukoy 'yan sa mga tao 'no. So dito makikita natin 'no, yung physical church sabi ko nga kanina, yun ay tumutukoy sa Jerusalem, alright. And yung unang templo na naitayo sa Jerusalem ay sa panahon ng anak ni David na si Solomon. Ayun ay, ah, 957 BCE. Ibig sabihin sa panahon ni Solomon naitayo yung unang templo. Dati kasi sanktuaryo lang 'no, yung naglalakbay sila kasi wala pa naman sila sa lupang pangako, eh. Sila Moses, gumawa sila ng ano, ng tabernakulo, ng mga tabernakulo 'no, habang wala pa sila dun sa ano, sa Promised Land. Pero nung nandun na sila sa Promised Land, sa pamamagitan ni Solomon, naitayo na talaga yung templo. Yung templong yun mga kapatid 'no, permanent na yun nandoon. Yung tabernakulo kasi puwede pang matanggal, puwedeng ilipat, tabernacle kasi, eh, 'no, puwedeng ilipat 'no. Pero yung templo, doon lang yun, doon sa Jerusalem. At alam naman natin 'no na dahil sa kasuwayan, pagiging suwail ng Israel ay nasakop sila 'no ng, ah, ng mga Babylonian, alright? Kaya nasira ngayon ang templo. Yung second temple naman 'no, tinatawag na second temple, ay na-rebuild lang yung first temple nung panahon naman ni Cyrus. Panahon ni Cyrus noong 538 BCE, 'yan 'no. Ano ba yung mga sinasabi ko mga kapatid 'no, 'yan. Para may verse tayong ano maibigay sa inyo. Ayan 'no, Second Chronicles 36 verse 23. Sabi dito, 'yan 'no, "Ito ang pahayag ni Haring Siro ng Persya, "Ipinaubaya sa akin ni Yahuwa, ang Diyos ng kalangitan, lahat ng kaharian sa daigdig at magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda." 'Yan 'no. So, siya yung naatasan ng Diyos. Isa siyang hari ng Persya 'no. Naatasan siya ng Diyos upang itayo ang templo, upang manumbalik 'no, ang templo ng Diyos. Ito yung templong inabutan ngayon ni Yahusha, yung na-build na ni Cyrus 'no, yung templo na ano, inabutan ni Yahusha 'no. Ito yung sinabi niya 'no na, "Gibain niyo 'to ng 3 araw, gibain niyo 'to, itatayo ko ito 'no, ng 3 araw." Yun yung sinasabi niya, ito yung templo. And after ilang years, nung 70 AD, nasira ngayon yung templo sa Jerusalem. Tingnan natin, 70 AD. Ito mga kapatid, history 'to, yung ibini ah, binibigay ko po 'no.
Ayan, no? Na-destroy yung Jerusalem. Ibig sabihin, yung templo doon ay nasira, which is part din naman ng prophecy ni Kristo, no? Sabi dito, mga kapatid, no? Destruction ito. Lagyan natin ng verse. Ayan, sa Luke, tingnan natin to. Matthew 24:3, no? Sabi dito, hindi pala yan, no? Sa Luke 21 verse 5 to 38 pala yan. Alam ko dito na yan talaga, mga kapatid, no? Ito yung pinrophesy ni Cristo, yung tungkol sa pagkawasak ng templo. Yan, no? May ilang taong nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila na naglalakihan ng mga magandang batong ginamit dito at ang mga panunuting inihandog ng mga tao. Kaya sinabi nila sa kanila ni Yahusha, darating ang panahon na ang lahat na nakikita niyong iyan ay guguho at walang matitirang magkakapatong ng mga bato. So nangyari yon noong 70 AD. Nung sinakop sila ngayon, o tinatawag na Siege of Jerusalem, mga kapatid, no? Sabi dito, the Romans reclaimed Jerusalem and destroyed the second temple. Yung mga Romano do, nasira na yung second temple. Sa panahon ng Acts, no, yung naisulat yung Acts, may templo pa nun, mga kapatid. May templo pa nun, no? Kaya nga nagpupunta sila ng templo eh. Kaya nga si Paul, di ba, nagpupunta doon sa templo. Yung mga sumusulat pa sila sa bagong tipan, no, yung mga kasulatan. Habang sinusulat yun, may templo pa, no? Pero yung 70 AD, dito na talaga napuksa yung templo. Walang natira, no? So tama yung sinabi ng ating Panginoon, no? So ibig sabihin, no, mula nung second temple, no, magpasa hanggang sa ngayon, wala pang templong nagagawa ulit. Hindi pa nare-rebuild yung templo, no? Yung tinatawag na third temple, no, mga kapatid. Yan, yung third temple, no? Kaya ngayon, yun yung tinitingnan nila, no, na tanda na kapag daw na-rebuild na yung third temple, maihahayag na daw yung Antikristo, no? Pero ganun ba yung sinasabi ng scripture, mga kapatid, no? So let's see. So let's continue, no? So ibig sabihin, magpasa hanggang ngayon, wala pang templong na itatayo doon sa Jerusalem. Ang meron doon sa Jerusalem, no, is yung tinatawag na, ano, may tawag yan, yun. Ito, yung Dome of the Rock, no? Kung saan nakatayo dati yung templo, no? Yung templong pinagawa kay Cyrus na sinira, meron doon pinalit. Ang pinalit doon ay tinatawag na Dome of the Rock o shrine o templo, no, ng mga Muslim. Ito na yung templo ng mga Muslim, no? Diyan yan nakatayo. Ayan, no? Nasa gitna pa ng Jerusalem, oh. Yan, di ba? Laki. So, yan, mga kapatid, no? So, ibig sabihin ngayon, yung templo ng Diyos, no, ng pisikal, napalitan ngayon ng ng templo ng abominasyon, which is yung
templo ng mga Muslim, no? Diyos-Diyosan naman yun yung ano nila yun, di ba? Hindi naman siya totoong Diyos. Ang totoo nating Diyos, yung may gawa ng langit at lupa, yung si Amang Yahuwah, no? Pero dito, nakita natin, no, ngayon, ayan yung nakatayo dyan. Pero darating yung panahon, no, sa future, hindi ko sinabi na ngayon, sabi hindi pa nangyayari, no, na marirebuild yung temple. Marirebuild yung temple at si Yahushua ang mamamahala doon sa templong yun, no, sa physical na templong yun. Ibig sabihin, maibabalik lahat ng mga ginagawa ng mga Levita. Mabibigyan ulit ng pagkakataon yung mga Levitang ah, magampanan yung kanilang tungkulin, no, sa templo. Yun yung pagbabalik na ng ating Panginoon. Ang tawag doon, mga kapatid, ay millennial reign. Ito yung tinatawag na 1,000 taon na hahari si Kristo kasama ng kanyang mga hinirang na 144,000. Sa Revelation po yun, nakasulat ng mga kapatid, no? So anong ebidensya natin ah, na mayroong ikatlong templo, no, na gagawin pagbabalik ni Yahushua, no? Mababasa natin yan sa Ezekiel. Ito, basahin niyo na lang po ito, hindi ko na po ito pahahabain, no? Sa Ezekiel 43, yan, no? Ang templo'y muling napuno ng kaluwalhatian ni Yahuwah. Ito yung pag-rebuild na, no, ng temple sa lupa. 1,000 years yan, no, na pagmamahalaan ng ating Panginoon, no? Pero hindi siya yung, I believe, no, ito on my ah sa akin pagkakaunawa, no, kapag na-rebuild na yung temple na yan sa Ezekiel 43, no, sa millennial reign, kasi bababa ang ating Panginoon, eh. Mas maghahari siya, di ba, ng 1,000 taon, no? Hindi siya yung gaganap ng mga paghahandog. Bakit? Dahil hindi siya ukol, no, sa pagkapunong pari sa lupa. Yung punong pari niya, pagkapunong pari niya is ayon kay Melchizedek, which is yung templo doon sa langit. So, ibig sabihin, yung mamamahala ngayon dito sa templong itatayo na ito is yung mga Levita. Siguro sa susunod pag-aaralan natin, ito medyo medyo makukunat tong pagkain na to, mga kapatid mo. Pero, ah, try nyo pong basahin to siguro after neto, no, basahin nyo po yung ah, Ezekiel 43, no? Millennial reign po yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, na sa future, 1,000 years is magkakaroon ng templo. May babalik yung mga ginagawa ng mga Levita, naghahandog ng hayop, gano'n, no? According dyan sa prophecy. And, no, alam nyo ba na mawawala yung templo? Pagka naman bumaba yung bagong Jerusalem. Ibig sabihin, doon sa bagong Jerusalem, wala na dong templo na talagang templo na physical na templo na pwedeng pasukin, no? According dito sa Revelation 21 verse 22, sabi dito, no, wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. So doon pala, no, doon sa bagong Jerusalem, no, pag natapos na lahat, naganap na lahat ng propesiya, doon sa bagong Jerusalem pala, wala nang templo doon. Dahil kasama na nga natin, no, ang Diyos doon at ang kanyang Kordero. Alright, no? So bakit ko po sinasabi itong mga ito, no? Para po maintindihan natin, no, kung ano po yung ibig sabihin ng templo. Ang templo ay tumutukoy sa templong itinatag ng Diyos. It's either dito sa lupa o doon sa langit. Pag sa lupa, syempre, yun yung doon sa Jerusalem, no? Pag sa langit, doon yung kung nasaan ng ating Panginoong Yahushua ngayon, doon sa templong yun, no? Para makita natin, no, bakit ano
Bakit ko sinasabi 'to, ano? Para makita natin yung pagkakaiba niya sa church na tinatawag, 'no, o sa iglesia, alright, 'no? So dito nakita natin mga kapatid, 'no, na 'pag sinabi daw iglesia tumutukoy yun sa mga tao, hindi sa ibig sabihin nung inutusan ni Yahushua yung mga disipulo, alright, hindi sila inutusang gumawa ng mga templo. Ang sinabi sa kanila humayo sila, 'no, humayo sila at mag-minister, 'no, ibig sabihin, magbautismo, mangaral, gano'n, 'no. Hindi sila gumawa ng another temple sa ministry nila, sa time ng ministry nila, 'no. Nagtataka lang ako mga kapatid, 'no, kasi sa panahon natin ngayon ang daming templong tinatayo, naglalakihan pa mga kapatid, 'no. Bigyan ko kayo ng example, 'no. Sa Katolik ganito yung templo, ayan, 'no, ang lalaki niyan mga kapatid, ayan. Ang ganda, 'no, ganda ng parang ano, 'no, parang parang banal sa loob, 'di ba, templo. Yun nga lang may mga santo-santo, alright, may mga santo-santo. Ang lalaki niyan, ito tulad nito, meron 'tong ganda ng pagkakagawa, 'no, ayan, 'no. Hindi inutos ng Diyos o hindi kailanman, 'no, nasambit ng mga disipulo na gumawa sila ng ganyan, mga kapatid, never, 'no. Ang mga gumagawa ng ganito, ng mga templong ganyan, 'no, is mga Gentile, mga Griego, mga kapatid, 'no, mga Romano. Bigyan ko kayo ng example, 'no, ng Romans temple. Kaparehong-kapareho niyan, eh. Ayan, 'no, 'di ba? Yung templo ito yung templo ni Zeus, ayan, oh, 'di ba? Yan yung mga mahilig gawin ng mga Gentile, 'no, gumagawa sila ng mga templo ng mga diyos nila, mga diyos-diyosan nila, 'no. Pero kapagka sa atin, 'pag sinabi nating templo, dun yun sa Jerusalem, iisa lang yun, 'no? Ibig sabihin, walang templo Philippines chapter, 'no? Walang gano'n mga kapatid, 'no? O kaya Cavite chapter, Temple of God, walang gano'n, alright? Walang gano'n nakasulat mga kapatid, 'no? Ang meron is templo dun sa Jerusalem, which is wala na nga ngayon, eh, 'no? Wala na nga ngayon, 'no? Ito pa meron pang isa, 'no? Ito sikat na 'to ngayon. Ang pagkakasabi sa'kin mga kapatid, 'no, na kapagka rapture na, lilipad daw 'to mga kapatid. Di ko alam kung totoo 'yan, yung gano'ng ano, yung gano'ng sinasabi po ng ilan, 'no, na nakakausap ko, 'no. Pero banal talaga yung templo nila, 'no, naglalakihan, 'no, dahil talagang nag-aano sila, ah, anong tawag dun? Nagba-budget sila, 'no, para makapagpagawa ng templo. Dahil yung templong yun ay yun ang sisilbing awtoridad doon sa lugar na yun, na sila ay merong, ah, bahagi doon sa lugar na yun ng mga mananampalataya na kapatid, 'no. Pero never akong nakabasa, 'no, na si Pablo nagpagawa ng templo sa Efeso o si Pablo nagpagawa ng templo sa, ah, Smyrna o sa Antioch, 'no. Kahit nga si Pedro, eh, 'no. Ano bang utos sa kanila? Ano bang utos sa kanila, 'no? Ang turo nila ay iglesia. Ibig sabihin ang pinahahalagahan nila hindi yung lugar, kundi yung mga taong nandun, iglesia. Yung kaninang binasa natin, 'no, church. So 'pag sinabing Church of Efeso, yung mga taong nandoon sa Efeso, 'no? 'Pag sinabing church ng Salawag, hindi yun yung dun sa lugar kung saan nagtitipon, 'no,
yun yung mga tao tumutukoy dun 'no, tinutukoy dun yung mga tao, mga kapatid. So tingnan natin 'no, sa panahon na nangangaral yung mga apostol, gumawa ba sila ng templo? Paano sila nagkakatipon 'no? Basahin natin sa Filemon 1:2 'no. Check natin kung paano sila nagkakatipon sa panahon ng kanilang pangangaral. Tingnan natin sa Filemon 1:2. Sabi dito, "At para sa iglesyang nagkakatipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae at kay Arquipo na kapwa naming kawan sa Panginoon." So dito, sinasabi dito, yung iglesia na nagkakatipon sa bahay. Kaninong bahay? Meron ba may-ari ng bahay na yun? Yes. May may-ari ng bahay na yun 'no, kay Apia 'no. Yung bahay nila, dun nakakatipon yung eklesia, iglesia, alright. Basahin naman natin sa Acts 2:46 mga kapatid 'no. Sabi dito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Oops, may templo. Nagkakatipon sila sa templo, saan kaya 'tong templong 'to 'no? At nagpipira-piraso sila ng tinapay sa kanilang mga tahanan at na masaya at malinis ang kalooban 'no. So dito makikita natin merong sinabing templo. So ang tanong 'no, sa Acts 2, anong templo yung tinutukoy diyan? Malalaman natin yan siyempre kapag binasa natin yung 42, 46. Sabi dito mga kapatid 'no, 43 pala, 43 to 46. Sabi dito mga kapatid 'no, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, saan? Sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang ari-arian na napagbilihan na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, saan? Sa Jerusalem. So walang ibang templo 'no, sa ibang lugar. Sa Jerusalem lang ang templo mga kapatid 'no, sa panahon na 'yan kasi may templo pa niyan. Yung ano, yung na-rebuild ni Cyrus, yung second temple, alright 'no. At nagpira-piraso sila ng tinapay. Itong phrase na 'to, nagpira-piraso ng tinapay, hindi yan communion mga kapatid 'no. 'Pag sinabing nagpira-piraso ng tinapay, ibig sabihin nag-share sila ng pagkain, kumakain sila ng sama-sama. Kasi yung iba 'pag nabasa yung nagpira-piraso ng tinapay, ibig sabihin nun nagko-communion. Isipin niyo na lang araw-araw sila nagko-communion, 'no? Hindi communion 'yan mga kapatid 'no. Ang communion o tinatawag na Passover, isang beses lang 'yun sa isang taon. 'Pag nagpira-piraso ng tinapay mga kapatid 'no, siguro nakuha nila 'yan dun sa ano, sa Passover kasi sa Passover nagpira-piraso ng tinapay, eh, 'no, gano'n 'di ba? Which is talagang pagpira-pirasuhin ng tinapay nun kasi nga 'pag pagka nag-bake ka ng tinapay, isang buong gano'n 'yun 'no, hindi mo naman isa ibibigay dun, oh, tig-iisa tayo. Hati-hatiin mo 'yun, pupunit-punitin mo 'yun kapatid 'no. So gano'n din 'yung nangyari 'no, sa panahon na nagpakain ng ating Panginoon ng ilang libo 'yun? Ilan? 5,000? 5,000 'no, 'di ba? Parang 2 loaves 'no, ano, 2 fish and 3 loaves ba 'yun? Hindi ako nagkakamali 'no, hindi ko na sinearch mga kapatid 'no, pero doon tinapay, yung tinapay na yun hindi naman sila tig-iisang tinapay 'no, na binigyan, hinati-hati yun 'no, para mapakain lahat mga kapatid. So kapagka nagpira-piraso ng tinapay, ibig sabihin nun, nagsasalo-salo. Sa'tin kasi hindi naman tayo matinapay, eh, 'no, kaya 'pag sinabing ano, kumain, kain na tayo, hindi nagpira-piraso ng tinapay yung tawag natin. Salo-salo ang tawag natin kasi kanin, mahilig tayo sa kanin ba. Pero sa kanila 'pag sinabing nagpira-piraso ng tinapay, yun kasi yung tanghalian nila,
Yung kasi yung umagahan nila, 'no? Kung ano mang oras sila kumakain, may tinapay talaga silang kinakain. So, hindi yun komunyon mga kapatid 'no, sa bawat bahay. So, nakita natin 'no, same thing with Acts 5:42. Malinaw naman yung tinutukoy na templo, so sa Jerusalem lang yan, alright? Acts 5:42, "At araw-araw," sabi dito, "sa templo," saan templo 'to? Sa Jerusalem. "At sa mga bahay-bahay walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Yahushua ang Kristo." So, ibig sabihin merong gawain sa mga bahay-bahay 'no? Sa mga templo-templo ba? Hindi naman, eh, 'no? Sabihin, iisa lang ang templo nila, pero yung gawain nila 'pag hindi Sabat, sa bahay-bahay, alright? Dati kasi ano, kapagka sinabing Sabat, dun sila pumupunta sa templo para siyempre dun bubuksan ng ano, ng pariseo yung scroll. Babasahin na ngayon yung ano, scroll ng Isaias 'no, gano'n. Gano'n noon 'no. Pero sa panahon natin ngayon wala ng templo. Ano nangyari sa templo 'no? Sino na kaya yung templo ngayon? Mamaya malalaman natin, alright. So, ibig sabihin lamang dito 'no, na may mga gawain pala o pagkakatipon sa mga bahay. Kaya mahalaga mga kapatid 'no, na buksan natin yung bahay natin sa mga pagkakatipon. Mahalaga mga kapatid 'no, na ang bahay natin ay bukas sa iglesia. Ibig sabihin, sa pagkakatipon. Pagbukas ang bahay natin sa pagkakatipon mga kapatid 'no, ang blessing ng Diyos ay nasa tahanan ninyo, alright? So nakita natin 'no, na ilang bahay na kaya yun, nabasa natin? Kasi dito bahay-bahay, so ang daming bahay na nun 'no? Yung una, kay Abiya lang, isang bahay lang yun 'no, ng ano, ng iglesia 'no. Eto meron pang isang bahay, tingnan natin dito, sa 1 Corinthians 16:19 'no, "Kinakamusta kayo ng mga iglesia sa Asia." Itong iglesia ba 'to lugar, 'no? Hindi. Hindi naman mangangamusta yung lugar, mga kapatid 'no. Ang nangangamusta lamang ay mga tao, grupo 'no. Kinakamusta kayo nina Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon 'no. So dito sa Asia na 'to mga kapatid, hindi na 'to sa Jerusalem. Pero ang pagtitipon nila ay sa mga bahay pa din. Isipin niyo na lang 'no, kung gano'n kasigasig 'no, na mahalaga pala talaga ang paggawa ng templo, eh, bakit hindi na lang sila gumawa ng templo 'no, at do'n na lang ano, magkakatipon 'no, yung mga nando'n sa ano, kila Aquila 'no, yung gaya ginagawa natin ngayon. Ba't kaya hindi na lang ba't kaya hindi na lang kaya gano'n yung gawin nila nung panahon na yun, 'di ba? Ano pa, tawag do'n, ah, may privacy pa sila Aquila at Priscilla kasi hindi nila bahay yun, eh. Isipin mo na lang kung yung pagtitipon sa bahay nila, siyempre pagsisilbihan nila yung mga tao, 'no, gagastos sila diyan, alright. Eh, kung separate na lugar, gawan nila ng templo, 'di ba? Mas convenient, 'no? Pero hindi gano'n. Ba't kaya hindi gano'n yung ginawa nila, bakit sa bahay ba? 'No? Kung si Pablo talaga, iniisip niya na mahalaga ang templo, gagawa siya ng templo doon sa lugar nila. Unless yung templo para kay Pablo ay sa Jerusalem lang at ang pagkakatipon ay mga bahay-bahay. Nasaan ka ngayon? Meron ba nasa labas ngayon? Wala, nasa bahay naman kayo 'no? Ibig sabihin yung pagkakatipon natin, nasa bahay-bahay din tayo, 'no? Nasa bahay-bahay din tayo. Hindi ko maintindihan 'no, kung bakit required na may templo, na pupuntahan ka, dun tayo pupunta para manambahan 'no. Hindi naman yung requirement mga kapatid. Basahin natin 'no, sa Acts 20:20 gano'n din yung sinasabi.
Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o bahay-bahay man. So, ibig sabihin, no, pagka nagtuturo pala sila Pablo, hindi nila kailangan, no, ng private place. Sa harapan ng madla, siyempre, para maririnig ng lahat, no? At ang isang choice sa bahay-bahay. Hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Ako, ito, honestly, mga kapatid, no? Hindi ko kino-condemn yung mga gumagawa ng mga templong yun, no? O kaya ano, ang magandang bagay nga na mayroong separate talaga. Kung loloobin ng Diyos na may ganun, no? Kung loloobin ng Diyos na may separate na lugar, doon tayo, sige, punta tayo doon, mas convenient, no? Mas private, no? Wala namang problema doon, mga kapatid. Pero kung gagawin mo yung requirement sa isang mananampalataya na kapag hindi ka pumunta doon is wala kang pananampalataya, hindi ka nakakasunod, o hindi ka naglilingkod sa Diyos pag wala ka dun sa templong lugar na yun, mga kapatid. Yun ang tinutulig sa ako, mga kapatid. No? Dahil ang paglilingkod sa Diyos, no, hindi sa templong gawa ng tao. Tandaan po natin yan. No? Kaya yung iba, palakihan ng templo para mas madaming ma-invite. Pero yung mga apostol, hindi naisip yun. Pupunta sila sa isang lugar, babahay-bahayin nila yun. At yung mga pagkakatipon, no, pami-pamilya. Tandaan natin, no, yung unang ministry natin, hindi yung kapitbahay mo, yung pamilya mo, kasama mo sa bahay. Kaya yung iglesia, sa bahay ni Sister Wenilyn, may iglesia yan, hopefully. No? O kaya sa bahay ni, kung sino ba ba nandito? Sister Freline, di ba? Yung iglesia niya, yung pamilya niya. Yung pagkakatipon nila, yung iglesia na doon sa bahay nila, yung pamilya niya yun. At kung tayo lahat pumunta doon, iglesia pa din yun, no? Kasi nga tayo ay iisa naman, no? Sa Romans 16:5, same thing kaya. Check natin, no? Romans 16:5. Ikamusta rin ninyo ako sa iklesyang nakakatipon sa kanilang bahay. Puro bahay, no? Ipaabot din ninyo ang aking pangangamusta sa mahal kong kaibigang si Epeneto na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia. Si Pablo yan, no? And sa Colossians 4:15, sabi dito, ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nympha at sa iglesyang nagkakatipon sa kanyang bahay. Kung ako, susulat ako kunyari, sino ba bang nandito, no? Ayan. For example, kila Kate, kunyari galing ako ng Montalban, sumulat ako sa kanya. Ah, kinakamusta ko kayo, Kate, at sa eklesyang nakakatipon diyan sa bahay ninyo. So, ibig sabihin, no, yung eklesia o yung church na tinutukoy ko, no, church ba talaga yung nakasulat diyan sa English, no? Tingnan nga natin. Ayan, no? Greet the brethren who are in Laodicea and Nymphas and the church that is in his house. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, na sa panahon ng mga apostol, yung mga pagkakatipon sa mga bahay talaga. Bahay-bahay. So, bahay-bahay talaga yan. Kung sa labas man, doon sa public place. Para, syempre, mangangaral ka ba? Syempre, aanuhin mo yung mga, yung, kung mangangaral ka ng magandang balita, hindi mo na ipapangaral yung magandang balita doon sa alam na yung magandang balita. Di ba? Siyempre, doon sila mangangaral doon sa hindi pa alam. Kaya nga si Pablo, nung pupunta siya sa Romans, no? Ito ang sabi niya, no? Sahin ko po, mga kapatid. Ayan, no? Sabi dito, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yahushua Mashiach dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balita sa buong daigdig. Sabi dito.
Meron akong, eto sa 11, no? Sa 10, lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Sabihin, sumulat siya sa mga taga-Romano, hindi pa siya nakakapunta doon. So paanong may mga mananampalataya doon sa Romans na hindi pa siya nakakapunta? Ibig sabihin, merong ibang naunang nangaral doon sa mga Romano. Alright? Sabi dito, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikakatatag ninyo. Ang ibig ko bang sabihin upang magkatulungan tayo sa ikakalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Sabi dito sa 13, mga kapatid, nais ko malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, no, na hindi pa siya, wala pang physical, ano talaga, na nakapunta siya doon. Pero meron nang nangaral kasi na nauna sa kanya. Kaya ah, hindi niya priority talaga na makapunta doon. Siyempre, yung priority niya, yung lugar na, na hindi pa nababahagian ng salita ng Diyos. No? Hindi naman siya pupunta doon na, di ba? Mga nakakakilala na yun nandun eh. So, gano'n yung nangyari doon, mga kapatid. Yan. Tuloy natin, no? Hallelujah. Ayan, no? So, nakita natin, no, na sila Pablo at ang mga apostol, no, sila ay nangangaral. Hindi sila nagtayo ng templo sa bawat lugar. Pero dito, mga kapatid, no, ito yung ano eh, ito yung medyo naging confusing sa iba, no? Sa Revelation 1:11 kasi, meron tinatawag na seven churches. Sabi dito, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 eklesya, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Yan daw yung mga templo. Yung mga eklesya, no? Sa bawat lugar na yan, Efeso, Esmirna, Pergamo, no? Walang mga templo diyan, mga kapatid, na itinayo ang mga apostol. Yung tinutukoy diyan, mga tao. Pero, no? May mga templo silang, may mga templo silang naitayo diyan, no? Tingnan natin, no? Ephesians. Ayan, no? May templo diyan. Kaso yung templo na yan, hindi sa Diyos. Artemis. Si Artemis. Si Artemis ay Diyos-Diyosa ng mga Efeso. So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Walang templo diyan sa lugar na yan, sa Efeso. Hindi nagtayo ng templo diyan ng mga apostol. Ang mga nagtatayo ng templo diyan, yung mga Gentile. Alright? Ano pa yung isa? Isa pang, Pergamo. Tingnan natin kung may templo ba sa Pergamo. Hmm. Ayan, no? Pergamon Temple. Pero, yung templo na yan ay hindi sa Diyos. Kung hindi sa Diyos, Diyosan nila, no? Wala namang ganyan templo sa Jerusalem, mga kapatid. Templo yan ng mga Romans. Mga Romano ang gumagawa ng templo. Kaya nga, yung Roman Catholic, ang lalaki ng templo, no? Yung mga Roman Catholic. Ito nyo naman, di ba? Tinignan naman natin ito. Sample ng templo nila, no? Ayan, no? Sila yung mahilig gumawa ng mga templo na yan. Mga kapatid, no? Tuloy natin. So, ibig sabihin, no? Nung, nung inutosan ni Cristo, yung angel, na magpadala ng mga mensahe dun sa kada lugar, hindi templo yung pinuntahan.
hindi building yung pinuntahan nung nung angel, kundi yung mga grupo ng tao o eklesia. Alright, yan. So, doon nabuo yung isip ko mga kapatid, no, na ah, yung mga templong itinayo ng yung mga design pa lang 'di ba? Yung mga nakalagay doon, pati yung mga itsura nila mga kapatid, pagan talaga ang pinagmulan ng mga templo. Ang templo ng Diyos, tandaan niyo 'to mga kapatid, no, ang templo ng Diyos ay larawan ng templo sa langit. Iisa lang yung kanilang hulmahan. Iisa lang ang hulmahan ng templo sa lupa, sa templo sa langit, 'no? Hindi yan yung 'pag pumunta ka ng church ngayon, hindi gano'n yung itsura ng templo, na may red carpet sa gitna tapos may altar tapos merong cross, yung gano'n. Hindi gano'n yung itsura ng templo. Ang ano niyan, ng ang mga gumawa niyan mga kapatid 'no, ay, lugar niyan ng pagtitipon nila na pinili lang nila 'no, pero hindi niya nananahan ng Diyos, mga kapatid. Totoo ba hindi niya nananahan ng Diyos 'no? So kanina ang pinag-uusapan natin pisikal na templo. Eto pag-uusapan naman natin ngayon yung spiritual na ngayon na templo. Basahin natin sa mga Gawa 4:7-48-50 'no. Tunay ba na hindi doon sa mga templong meron naglalakihang templo ngayon 'no, hindi dun nananahan ang Diyos? Basahin natin 'no. Sabi dito, "Gayunman ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao." Tingnan natin sa salita. 'Yan 'no. Sa mga bahay na ginawa ng tao gaya ng sinasabi ng propeta, "Ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin?" Sabi ng Panginoon. "O anong dako ang aking pahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito?" So sinasabi dito mga kapatid 'no, na ang kataas-taasang Diyos hindi siya naninirahan 'no, sa bahay na gawa ng tao. Kahit gaano pa kalaki yan, kahit gaano pa ka tawag dun, kamukhang banal yung lugar na yan, hindi niya naninirahan ang kataas-taasang Diyos. Alright 'no. Ganyan din yung actually kinuha lang yan dito sa Isaiah, 'no. Isaiah 66:1-2 'no. Same lang yan. Sabi dito mga kapatid, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang itatayo niyo sa akin? Anong dako ang magiging aking kapahingahan? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking mga kamay, at sa gayo'y nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko sa makatuwid bagay, siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita." So, yung Acts naman ano siya, nag-quote lang siya dito sa Isaiah, yung kaninang binasa natin, kapatid. So, same thing lang din naman yun 'no. So, ibig sabihin lamang mga kapatid 'no, na wala tayong magagawang bahay para sa Diyos nun na sasabihin natin dun maninirahan ng Diyos dahil lahat ng bagay na meron dito sa lupa, siya yung may likha nun, yun ang ibig niyang sabihin 'no. So, ano pala yung spiritual na templo? Kasi kanina pisikal na templo. So, dito sabi niya hindi naninirahan ng Diyos sa pisikal na templo, kundi doon sa dun sa, ah, bahay na hindi sa bahay na ginawa ng tao 'no. Obviously, doon sa bahay o templo na hindi ginawa ng tao, alright? Gusto kong makita wait lang, gusto kong makita dito sa Acts 7:48 yung interliner niya. Kung templo ba yung tinutukoy diyan 'no, dun sa bahay. Kasi bahay kasi nakasulat, baka isipin natin 'no, bahay naman yun, eh di yung bawat ano,
Bawat bahay-bahay na tinutukoy natin kanina, mga templo pala yun. Tignan natin. Anything. So dito, nakalagay dito, no? Kahit anong, kahit anong uri ng bahay, templo man yan o bahay, kung ano man bahay yan, hindi diyan naninirahan ng Diyos, kung hindi sa templo o bahay na hindi gawa ng tao. Doon siya naninirahan. No? So ano ang spiritual na templo? Malalaman natin yan kung babalikan natin yung Marcos. Balikan natin yung Marcos 14 verse 58, no? Ito yung panahon na nag-uusap sila yung pumunta si Yahushua sa templo, yung nagalit siya. Dahil may mga nagbebenta doon, no? Sabi dito, narinig namin sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng kamay. At sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. Si Yahushua yung nagsasalita dito. No? Hindi, narinig namin, hindi, sinabi ni Yahushua ito. Tapos sabi nung narinig daw nila na ito yung sinabi ni Yahushua. Alright. So ano yung tinutukoy na dyan, no? Ang tinutukoy na dyan ay ito. Ito yung magpapaliwanag niya, mga kapatid. Sumagot si Yahushua at sa kanila ay sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Natapot sinasalita niya tungkol sa templo ang kanyang katawan. Sabihin, yung templo tinutukoy ni Yahushua diyan, hindi yung templo na pisikal, kung hindi templo na hindi gawa ng tao, which is yung kanyang katawan. Katawan bang pisikal? Mga kapatid yung tinutukoy na diyan, no? O katawan na spiritual, o tinatawag na eklesya. Tignan natin, no? Sabi dito mga kapatid, no, tayo ay bahagi ng spiritual na templo o tahanan ng Espiritu ng Diyos. Sabi dito sa unang Korinto 6:19 to 20, sabi dito, o hindi ba ganinyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa sariling sa hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, no, yung templong tinayo ni Kristo kanina, no, na nagigibain niya, yung itatayo niyang templo pagkalipas ng 3 araw, yung pala tayo, which is tinawag na templo ng Espiritu ng Diyos. So, ikaw pala yun na takot tayong lahat, mga kapatid, no. Yung templong, yung katawan na tinutukoy ni Kristo, no. Sa ikalawang Korinto, no, basahin natin, no. Sabi dito, at ano ang pagkikipag-isa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo sa mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y inyo'y magiging ama at sa akin kayo magiging anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So tayo, tinawag ng Diyos na, tinawag ni Pablo na templo. At sa atin nananahan ang Espiritu ng Diyos. Hindi sa lugar, gano'n man yan kalaki o kaliit, gano'n man yan kamahal o kamura, hindi sa lugar, kung hindi sa atin, no? Sa tao. So ngayon, no, kung ikaw pala ay templo at ako ay templo, at lahat tayo nandito, no, tayo pala yung mga templo na tinatawag, no. So ibig sabihin, no, madaming templo.
Madami pa ng templo. Kasi ako, ikaw, templo, no? Pero according sa scripture, no, tayo ay nasa iisa. Bagamat tayo yung mga templo, pag pinagsama-sama tayo, nasa iisa tayong katawan. Ano kaya yung katawan na yan, no? Yung katawan na yun ay tinatawag na body of Christ o body of the Messiah. Ang tawag doon ay Ecclesia. So ikaw, ako, pag tayo nagsama-sama, mga kapatid, no, Ecclesia ang tawag doon. Pero pag ako lang, hindi ako Ecclesia. Pag ako lang mag-isa. Pero pag dalawa na kami ni Sister Razel, Ecclesia na yun. Kasi dalawa na yun. Madami na yun. Alright? Nauunawaan po ninyo. Pag ang dalawang templo nagsama, Ecclesia yun. Sabi dito sa unang Korinto 12:13, yeah. Sabi dito, sapagkat ang isa sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga malaya, tayo'y lahat ay pinainom sa isang espiritu. So, yung Holy Spirit, isa lamang, no, ang origin niyan, Espiritu ng Ama. At tayo binautismuhan sa isang katawan. Bagamat tayo magkakaibang templo, no? Yung templo na to, bahagi ng malaking templo which is yung katawan ni Kristo. Bahagi lamang tayo ng templo, no, na katawan ni Kristo. Pag-aano lang yan, figure of speech. Paghahalin tulad lang din sa vine and the branches. Alright. O sinabing, minsan naisip ko nga, no, bakit tinawag si Yahushang vine? Tsaka bakit vine yung, vine yung ginamit? Kasi kung titignan natin, no, yung itsura ng branches ng vine, ganito eh. Papakita ko sa inyo. Meron kaya dito? Meron kaya dito? Lang. Baka isa lang dapat. Bakit kaya vine? Wala eh. Walang, hindi ko makita yung example. Dapat pala, sinave ko yun, mga kapatid. Yan, no? Dahil alam niyo po, mga kapatid, no? Yung ano kasi, yung vine kasi, madami siyang branches, no? Hindi gaya ng puno na yung sanga-sanga na malalaki. Yung branches kasi, para-pareha sila ng ano, ng itsura, no? Pero madami. Kaya yung vine, ibig sabihin nun, walang nakalalamang sa atin. Lahat tayo ay bahagi ng isang katawan. At lahat tayong mga branches, no? Na mga branches tayo na nakaduktong kay Kristo. Sabihin, pare-parehas tayo, no? Walang lamang, no? Pag bahagi ka ng branches, syempre, ang itsura kasi niyan, hindi ko mapakita eh, no? Pero parang ganito, oh. Parang ganito yung itsura niyan. Di ba, hindi siya kasi puno talaga na yung malalaki yung branches, no? Maliliit siya, pero sobrang dami. Ibig sabihin, kumakatawan sa atin yan, no? Na bagamat tayo yung sobrang dami, no? Kunyari, sobrang dami na to sa Zoom na to, no? Pero lahat tayo nakaduktong kay Kristo, which is ang katawan na tinutukoy doon. So let's continue mga kapatid. No? Sa unang Korinto 10:16 to 17, no? Ganito ang sinasabi. Sundan nyo na lamang, no, mga kapatid. Ang saro ng pagpapala ng ating pinagpapala, hindi baga siyang nagpakikipag-isa sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi baga siyang pagkikipag-isa sa katawan ni Kristo, no? So ito yung tinatawag na Passover.
yung saro na tumutukoy sa dugo ni Kristo at tinapay na pinagputol-putol na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Yan yung Passover na tinatawag mo. Sabi dito, bagamat tayo'y madami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan. Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Yung tinapay na yun is yun yung katawan ni Kristo. Makukuha po ba natin? So kapag nagpa-pass over tayo, yung katawan na yun na pinagpuputol-putol, katawan ni Kristo yun sumisimul. Tayo yun. Yung bahagi natin, yung kinakain natin. No? Which is yung bahagi ng katawan ni Kristo, no? Which is kasama tayo doon. Alright. Bahagi tayo ng iisang katawan. Bahagi tayo ng Ecclesia. Alright. Ano man tawag sa grupo natin? Followers of Christ. No? Ayan, yung pangalan ng ano na yan, pangalan ng grupo na yan is, ano lang yan, parang tinatawag na, to identify lang, itong group na to, no? Pero hindi tayo, yung pinaka-identity natin, no, is, mga iglesia tayo. Tayo yung iglesia, no? Hindi yung INC, nung, ano, iba yun, mga kapatid, no? Yung ano na yun, yung religion na yun, hindi yun, hindi yung tinutukoy ko, no? Tayo'y bahagi ng iglesia. Bahagi tayo ng iisang katawan ni Kristo. So ano requirements, no? Upang magkaroon ng ano pagkakatipon, no, ng isang iglesia. Tandaan natin, no, bahagi tayo ng iisang katawan at napakarami natin, no. Ngunit meron naman tayo isang katawan. So sa paanong paraan tayo nagiging iglesia? Sabi dito sa Matthew 18:20, no, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So, dalawa o tatlo lang pala yung kailangan mo. Iglesia na yun. So, ibig sabihin, sa isang bahay, pag mag-asawa kayo, iglesia na yun. Oo. Kunyari, may ikasal sa inyo, syempre, dalawa pa lang sila, no? Pagbubukod ka kasi, hiwalay ka, no? Dalawa pa lang kayo, no? Sa iglesia, dyan sa bahay ni brother. Pero dalawa lang naman sila, di ba? Pero iglesia pa din kasi dalawa, tatlong nagkatipon sa kanyang pangalan, no? Nandito siya sa ating kalagitnaan. Sapagkat yung authority na meron ng dalawa o tatlong yun is yung authority ni Kristo na ibinigay sa kanya ng Ama. So kung tayo pala ay parte ng isang katawan, yung isang katawan na yun na binayubay, banal yun, mga kapatid, no? At syempre, kung tayo'y templo ng Diyos na buhay, kailangan nating maging malinis, mga kapatid, no? So sa paanong paraan nadudungisan ng ating katawan o ang katawan na ito na spiritual na meron tayo, no? Sabi sa unang Korinto 6:18, no, ganito sinasabi. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan, no? So isa sa pinaka mahalagang makita natin, no, upang mapangalagaan ang kabanalan ng ating templo na ito ay umiwas tayo sa mga sexual na immoralidad. So, ibig sabihin nun, yung mga pakikiapid, yung mga tinatawag na fornication, no? Ibig sabihin ng fornication, yung pakikipagtalik, no, ng hindi naman mag-asawa. Fornication ang tawag doon, no? Lahat ng yon ay tinatawag na sexual immorality. Kung lalaki sa lalaki, babae sa babae, sexual immorality pa rin yung ibig sabihin. At yon ang kasalanan na nagkakasala hindi sa labas ng katawan, kung hindi sa ating sariling katawan. Sumisira yun sa ating sarili, mga kapatid mo. So sa paano naman nagiging defiled ang isang katawan o ang isang spirito, no? Sabi dito sa
Ah, titingnan natin dito. Ayan, sabi dito, sa 19, no? Matthew 15, verse 19. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. MBB tag. Tingnan natin. Yung makakahawa na yan, alam ko magpaparumi yan. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Sabi dito, iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi ang nagiging madumi ang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. No? Ibig sabihin, mga kapatid, no? Yung nagpaparumi sa templo natin is yun yung masasamang mga nasa puso natin. Yung mga kasinungalingan, paninirang puri, yung mga lahat ng bagay na yan sa spiritual na templo. At syempre, mga kapatid, no, kung pahalagahan natin yung spiritual natin, pahalagahan din natin yung ating katawan na ito. Sapagkat ito ang ating handog sa Diyos. Yung katawan na to mismo, nung physical na katawan na to, no, pahalagahan natin, ingatan natin, no. Sabi dito sa Ephesians 5:3, malapit na yata ako matapos, no? Hindi pa ako sigurado. Ayan, sabi dito, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo nakikiapid o gumagawa ng anumang kahalayan o pag-iimbot. Sabi dito sa, ayan, sabi dito, ngunit ang pakikiapid at lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo. Lahat ng karumihan, no? May sabihin karumihan, physically and spiritually na karumihan. Alright? Gaya ng nararapat sa mga banal. So, ang katawan natin ay sinasabi lamang dito sa Efeso na marapat lang natin na gawing banal. So, bakit kaya? Bakit kaya kailangan nating maging banal? Sabi kasi dito mga kapatid, no? At hindi papasok doon ng anumang paraan o anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Kundi yaon lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, hindi pala makakapasok doon sa Bagong Jerusalem yung mga namumuhay, no, sa karumihan, sa kahalayan, no, at kasamaan. Sapagkat sabi sa unang Pedro 1:15-16, ganito ang sinasabi, no, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako ay banal. Yan, no? So, ibig sabihin, kailangan nating panatilihin banal ang ating katawan na ito na pinagkatiwala ng Diyos. Templo ng Diyos, no? Yung ating katawan na ito. So, ingatan natin at gawin natin ganun. Ingatan natin, mga kapatid, ha? Bakit kaya natin dapat ingatan? Ano ba yung mangyayari pag hindi natin iningatan at hinayaan natin masira? Ito ang sinasabi ng kasulatan, no? Sa unang Korinto 3:16-17, no? Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na templong ito ay kayo. So, ibig sabihin mga kapatid, no, kung hindi ibang tao ang gumiba sa templo, which is kayo, kung ikaw sa sarili mo ang gigiba nito sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga masasamang gawa. Ano pang ano pang bagay na ang magiging dahilan ng pagkagiba o pagkasira ng templo mo is yung iyong
lifestyle, yung pamumuhay mo mga kapatid 'no. Sabihin, kung ikaw ay nagbibisyo, sinisira mo ang iyong templo. Naninigarilyo ka, nag-iinom-inom ka 'no, nagpapakalasing at, kung ano mang bisyo, nagdodroga 'no, kung ano mang mga bagay na 'yan 'no, sisirain 'yan yung katawan mo, which is yun yung templo ng Diyos, mga kapatid. Kaya pala 'no, kaya nagtatanong yung iba 'no, isa din sa bahagi ng pagkasira ng templo kung ano-anong pinapasok mo sa katawan mo. For example, kung ano-anong kinakain mo, sinisira mo ang templo mo, ibig sabihin nun. For example 'no, yung mga maruruming pagkain, patuloy mong kinakain 'no, ta's nagtataka ka kung bakit ka may sakit. Eh, kasi nga ang sabi ng Diyos ganito, ang sino mang gumiba sa templo ng Diyos ay igigiba ng Diyos. Ibig sabihin 'no, kung ikaw mismo ang dahilan ng pagkasira ng templo mo, gigibain ka ng Diyos, parurusahan ka ng Diyos. Aanihin mo yung pagkasira ng templo mo, mga kapatid. Pero kung sa ibang tao naman 'no, giniba ang templo mo, sila yung hahabulin ng Diyos, yung taong mga kapatid mo. So yun yung gigibain ng Diyos 'no. Kaya nga ang sabi niya, "The vengeance is mine." Alright? Hindi ibig sabihin nun na hindi 'wag na nating hanapin yung hustisya. Ibig sabihin nun, 'wag tayong gumanti ayon sa ginawa nila. Pero yung iba kasi nami-misinterpret yung pagpapatawad, eh. Ah, for example, hinold up ka, ta's humingi ng tawad sa'yo, pinatawad mo. Ang mindset ng iba 'pag pinatawad mo na, hindi mo na ipapakulong kasi nga pinatawad mo na, eh, 'di ba? Pero tandaan natin 'no, ang tawag dun injustice. At ang pagiging injustice mga kapatid ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kautusan. Alam niyo kung bakit 'no? Sabi dito mga kapatid 'no, basahin natin dito sa, ah, ah, eto, sa Matthew 23 verse 23 to 24. Sabi dito mga kapatid 'no, kaya mga eskriba, mga mapagpaimbabaw sapagkat nagbibigay kayo ng mga ikapo 'no, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan. Ano yon? Hindi ba't ito ay katarungan, pagkahabag at pananampalataya? So yung katarungan, yun yung isa sa pinakamahalagang bahagi ng kautusan 'no, na kung hahayaan natin 'no na sabihin na natin 'no na hindi niya pagdudusahan ang kanyang pagkakamali, nawawala yung katarungan mga kapatid. Yun kasi yung bahagi ng kautusan, eh. Parurusahan yung mga ano, gumagawa ng kasalanan, alright. Kaya ako naniniwala ako mga kapatid 'no, na kunyari nakapatay siya ng tao at pinatawad mo siya, hindi ibig sabihin nun na hindi na siya makukulong. Dahil bahagi ng kautusan ang katarungan, at ang katarungan ay ang pagbabayad niya ng kasalanan. Pero pinatawad mo na siya, sabihin na natin gano'n. Pinatawad mo na siya pero kailangan niya pa din pagbayaran yung kasalanan na ginawa niya. Ang tawag dun ay katarungan at yon ay mahalagang bahagi ng kautusan, alright. So yung iba, ah, hindi ko alam kung paano 'pag hindi natin kasi alam yung kautusan mga kapatid 'no, hindi natin napapahalagahan yung katarungan, yung pagkahabag at pananampalataya 'no. Alright, so let's continue. Anong oras na ba? Ayan, so matatapos na yung oras, yung oras na matatapos na mga kapatid. Ayan 'no, ingatan natin ang ating mga templo dahil lalo na yung ano, sample ng templo din yung kapatid mo sa pananampalataya templo din kasi yun, eh. So, paano mo mapag-iingatan yung templo ng
kapatid mo. Eh, templo, iisang templo na naman kayo sa katawan ni Kristo. Huwag kang maging katitisuhan. Alright? Sa ganung paraan, napag-iingatan mo yung templo naman ng kapatid mo sa pananampalataya. Alright? Hindi ka nga, pinapahalagahan mo nga yung sarili mo, pero yung kapatid mo na iisa lang naman kayo ng templo, isang katawan lang tayo. Pinababayaan mo mga kapatid mo. Hypocrisy ang tawag doon. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Ang sabi sa kasulatan, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung kapwa na yon, yung mga kapatid natin. Lalo na, dapat, sa pananampalataya. Dahil tayo ay pamilya. Alright? So let's continue. So ibig sabihin no, kung tayo ay templo, pag may templo, merong tagapangasiwa ng templo. Tama. Sanayan tayo doon, mga kapatid. No? Sa physical na templo, may mga tagapangasiwa yun. Ang tawag sa kanila ay mga pari. Mga pari, no? At may leader sila, punong pari. So sa templong spiritual, merong punong pari. Sino yun? Si Yahusha. Pero, bakit tinawag na punong pari? Ibig sabihin, meron siyang pinamamahalaan ng mga pari din. Sino kaya yun, mga kapatid mo? May babasahin ako sa inyo, no? Makikita nyo dito. Kasi yung iba, ah, hindi ko na nga ito babasahin. Yes. Yung iba, ang iniisip kasi nila, no, pag sinabing templong itatayo, no? Kasi dito, meron dito, papakita ko sa inyo, no? Meron ditong bahagi ng kasulatan na sinabi ni Yahushua kay Pedro. Sabi niya dito, mga kapatid, no? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi masisipanaig laban sa kanya. Hindi daw yung kamatayan, no? Hades kasi lugar yan eh, ng mga patay. Hindi daw makakapanaig sa kanya. Yung batong tinutukoy dito, mga kapatid, no? Hindi yan physical na templo na tinutukoy niya, which is tayo yan. At si Pedro ang magiging tagapanguna ng pagtatayo ng iglesia. Siya yung magiging tagapanguna, no? So kung hindi physical na iglesia yan, kasi kung physical na iglesia yan, dapat may mga pari dyan, no? Kaya nga yung mga Romano, kiniklaim nila na yung unang pope, si Peter eh, di ba? At yung punong pari nila, yung pope, no? To continue their, pagiging delusional ng kanilang mga sinasabi, no? Eh, si Pedro na nga nagsabi na hindi nananahan ng Diyos sa templo ang gawa ng tao. Gawa pa rin sila ng gawa ng mga templo. Sinabi na nga ni Pedro, no, na ano, galit nga siya sa mga Diyos-Diyosan. Gawa naman sila ng gawa ng mga rebulto, mga kapatid, no? So, ibig sabihin, hindi yun yung iglesia ang tinutukoy na itinayo ni Pedro. Ano yung iglesia ang tinutukoy niya, no? Basahin natin sa unang Pedro 2:5, no? Ito yung pala yung iglesia ang tinutukoy ni Pedro na yun. Sabi dito, mga kapatid, kayo rin naman, na gaya ng mga batong muhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo, Yahushua HaMashiach. Tingnan natin sa mas mababaw. Medyo malalalim kasi yung words. Tingnan natin, no? Tulad naman ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga ng Diyos. Sabi ko nga, pag may templo, may tagapangasiwang pari. Sa templo sa pisikal, mga pari nandoon at meron silang punong pari.
Sa templong espirituwal, meron tayong punong pari na si Yahushua. Sino yung mga pari? Ang sabi niya, tayo daw. Sabi niya, maging paring itinalaga ng Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo, Yahushua HaMashiach. So, mga kapatid, no, kaya pala nais ng Diyos na maging banal ang kanyang templo. Dahil tayo din pala yung mga ngasiwa sa templo yun. Tayo-tayo din pala, mga tinawag. Isa kang saserdote. Sino ba yung nakikinig dito na nakakarinig? Sinasabi ng Diyos na isa kang saserdote. At ang pinangangasiwaan mo is yung bahagi mo sa templong espiritual. At ang nais ng Diyos ay mag-alay tayo ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Yahushua HaMashiach. So mga pari pala tayo mga kapatid. No? Hindi nga lang doon sa Jerusalem. Kung hindi, dito sa spiritual na templo na itinayo ni Christ. Alright, no? Sab sabi ni Pedro dito sa 9, no? Kung i-jump tayo ng 9, sabi dito, ngunit kayo, isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadilimang patungo sa kahangahangang kaliwanagan. So tayo ay mga maharlikang pari. Kung sinabing maharlikang pari, no? Hindi lamang yung pari na ordinaryo. Kung sinabing maharlika, mga kapatid, ibig sabihin nun, anak ka ng hari. Maharlika nga eh. Tama ba yun? Yung nabasa natin, maharlikang pari. Pag maharlikang pari, anak ng hari at the same time, isang saserdote. Ganyan yung sinasabi sa Revelation 1, no? Tingnan natin sa Revelation 1. Meron ako nabasa dito eh, na napaalala lang sa akin ng Diyos. Hmm. Ito, sabi dito sa 6. Basahin nyo ha. Kakadugtong yan. Basahin nyo. Sa 6. Ginawa niya tayo. Dito muna. Sige, sige, sa 6. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Heso Kristo, Yahushua HaMashiach, ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakilanman. So sa pamamagitan ni Yahushua, ginawa tayo, no? Ni Yahushua ng isang kaharian ng mga pari. From the word na kaharian, maharlika yun. Mga mahaharlika pala tayo, no? Ng mga pari. So ang mga pari ay naglilingkod sa templo. So saan tayo naglilingkod ngayon? Sa templong hindi gawa ng kamay ng tao, no? Upang maglingkod sa Diyos ni Yahushua at kanyang Ama. Sabi dito, maglingkod sa kanyang Diyos at Ama, no, mga kapatid. So, connected yan, mga kapatid mo, actually. Connected yan. Kung, kung lalalim lang talaga tayo sa about doon sa templo, no, sa lumang tipan, mauunawaan natin yan sa mga lilita. So, ang tanong, no, ano sabi doon? Tayo daw ay mag-alay ng mga spiritual na handog. Di ba? Ang nabasa natin kanina, no? Matatapos na po ako mga kapatid, huwag po kayo mag-alala. Sabi dito, sa 1 Peter 2:5, sabi dito, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual. Ang tanong, ano po kaya yung mga handog na espiritual? Nakalugod-lugod sa Kanya. Ano kaya yun, no? Basahin natin sa Romans 12:1. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo
sa Diyos. So yung katawan pala natin yung ah, isa sa mga handog na buhay na maihahandog natin sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa pagpunta sa mga sa mga club, sa mga party, no? Sa pakikibahagi sa sanlibutan. So paano nagiging banal, no? Ang isang katawan at kalugod-lugod. Sabihin, ganito ang ibig sabihin niya mga kapatid. Sa paanong paraan ko magagamit ang aking katawan bilang isang kalugod-lugod at banal na handog ko sa Diyos, no? Sa Hebrews 13, verse 15 to 16, ganito ang sinasabi mga kapatid. Alalahanin niyo to mga kapatid, ha? Sa ganitong paraan natin, ah, maihahandog ang ating sarili sa Diyos na buhay. Sabi dito, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Yahusha. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ating pagsamba sa ating Diyos na buhay, amang Yahuwa, sa pamamagitan ni Yahusha, no? Sinasabi natin sa ating mga labi, yung mga pagpupuri, number one. Yung second is ganito, no? Yung paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. So yun yung mga handog o alay na kalugod-lugod sa Diyos. Yung mga pagtulong natin. No? So, gamitin natin yung katawan natin bilang handog na buhay. Saan? Sa pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, sa pagbigkas ng kanyang pangalan, pagbibigay parangal sa kanya, no? Gayon na rin sa kanyang bugtong na anak. Ikalawa, sa paggawa ng sa pag sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa natin. Last verse ko mga kapatid, 2 Timothy 3:12. 3:17 pala. Sabi dito, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mga mabubuting magagawa. So sa ganung paraan, kung meron man tayo mapupulot dito na ano na lesson mga kapatid at conclusion na rin sa bawat isa, tayo ay ang templo ng Diyos at panatilihin natin banal ang ating mga sarili. Iwas natin no, sa mga karumihan at sa mga marurumi na spiritual at physical no, na makapagpaparumi sa atin. At tayo ay mga pari. Yung paghahandog natin is spiritual no, na mga handog, which is ang ating katawan. Tandaan nyo, no, hindi nyo maihahandog yung katawan yung nakadupaypay na sa kama dahil may sakit. Kasi sisihin natin ng Diyos no, kung bakit tayo nagkagalan. First of all, tayo may gawa na. Unless na aksidente ka, tapos ganun yung nangyari sa'yo. Pero kung nagkasakit ka dahil sa yung mga bisyo o sa yung mga ginagawa sa mga pagkain ng kung ano-ano, no? Na-stroke ka bigla dahil doon, mga kapatid, tandaan natin, no, na hindi natin maiaalay na sarili natin, no, ng karapat-dapat, no, na magiging kapaki-pakinabang tayo sa Diyos, no. Kung nakalupaypay tayo at nakahiga na, ingatan natin ang ating mga templo, ang ating katawan na iba. At the same time, no, na pahalagahan din natin ang templo ng iba. I mean, ang ating kapatid, no, sa pananampalataya. Kaya yun mga kapatid, no, ang iglesia hindi lugar, ang church hindi lugar, kundi tayo ang iglesia ng Diyos. Bagamat followers of Christ tayo, no, o followers of Yahusha, kung ano man yung title na inaano natin. Pero kabilang tayo doon sa iglesia na iisang katawan ni Kristo. So yun naman po mga kapatid, tuwing ng Diyos at isang uh, maayong sabat sa bawat isa. Hallelujah.
Sige po mga kapatid, tayo ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, tunay nga na dakila, tapat ka sa iyong mga anak. Salamat Ama dahil mabuti kang Diyos sa amin na hindi ka nagkukulang sa buhay namin. Hindi mo kami pinagkukulang, Ama. At banal na tapat ang iyong pangalan sa mga anak mo. Salamat Ama sa mga natutunan namin ngayong gabi ito. At hayaan mo nga Aba na ito ay aming ah, tumimo, tumimo sa aming mga puso't isipan at manatili ito magamit namin sa aming mga ah, pang-araw-araw na kabuhayan. Hallelujah, salamat Ama sa tinuro mo na kaming iisang katawan, isang iglesia na itinayo ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yahushua. At kami ay bahagi ng iisang espiritu na siyang nagbautismo sa amin. Hallelujah. Salamat Ama at ingatan mo ang iyong mga anak na nakapakinig ngayon. Ingatan mo kami sa mga natitirang oras ng Sabat. Hayaan mo ngang makapagpahinga ang bawat isa at makapasok sa iyong papahingahan. At bilang bahagi ng aming pagsunod, hayaan mo nga na maranasan namin ang iyong pagsama sa buhay namin. Ingatan mo ang iyong mga anak. Hayaan mo nga na maranasan nila ang iyong kahabagan. Ilingap mo nga, Ama, ang iyong mukha sa amin. Gayon na rin ang ilingap mo ang iyong pabor sa iyong mga anak at huwag mo pang pagkukulangin. At gayon na rin, Ama, sila ay pagkaingatan mo ng iyong espiritu at magdulot sa kanila ng kagalingan sa anumang uri ng karamdaman sapagkat itong araw na ito ay nagpamalas ka ng kamangha-mangha sa pamamagitan ng anak na siyang nagpapagaling ng mga may sakit. Salamat po, Ama, at ngayon kami ay magtatapos sa aming gawain na ito. Hayaan mo nga ng iyong kabanalan, ang iyong karunungan, ang aming ang ibuhos mo sa amin. Itago mo po kami sa likuran ng iyong mga pakpak at sa lilim um, ng iyong mga pakpak at sa likuran, Ama, kami ay iyong lingapin. Hallelujah. Salamat, Ama, ikaw ang aming malaking bato at gayon na rin, ah, ikaw ang aming ah, provider sa lahat ng mga may pangangailangan, Aba Yehovah. We love you, we honor you with all of our heart, with all of our soul, and all of our strength. And help us na maging ah, mabuting bahagi ng iglesia na mahalin namin ang aming kapwa, aming mga kapatid, na gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Salamat po, Ama, at sa iyo naman lahat ng papuri, ng pagsamba, pagdakila. Gayon na rin sa iyong anak na aming Panginoong Yahushua, ipang-anos sa aming dalangin. Amen.